You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Sabi mo rin sa Psalm 100 verse 1 to 5, Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is who made us, and we are His. We are His people. Amen? And the sheep of His pasture. Sabi sa verse 4, Enter His gates with thanksgiving, and His court with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good. Amen. His steadfast endures forever, and His faithfulness to all generations. Truly that our God is faithful. Truly that our Lord is always good. Amen? God is good. All the time. Kaya nakarapat dapat sa magpupurit pagsamba ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Come on, clap your hands to our God. Oh, we thank you, Jesus! Come on, let's sing. Oh, how beautiful are you, Lord? It's your word. Come on. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord? It's your power. It was your cross that saved me. Yes, Lord. And rescued me. Just a moment there. Set me free. I give you glory, glory. Come on. I give you glory, glory. Come on, church. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Thank you, Lord. Tuloy na kalakad-lakad na sa mabulit pagsamba. Oh, thank you, Jesus. Listen pa. Oh, how beautiful. Oh, how beautiful are you, Lord. Are you, Lord. It's your word. It's your word. It's your love. Oh, how glorious. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It's what you God that saved me. Thank you, Lord. And rescued me. Just a moment there. Set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Come on, church. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, and with that round of doors, you became my king forever. Come on, and with that round of doors, you became my king forever. And with that round of doors, you became my king forever. And with that round of doors, you became my king forever. And with that round of doors, you became my king forever. That saved me. Yes, Lord. And rescued me. Come on, church. Just a moment there. Set me free. That saved me.
that saved me and rescued me. Just a moment, yeah, that is free. Yeah. I give you glory, glory, one. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you Lord, glory in trouble, glory, glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. Come on, church. I give you glory, glory. Sing it out. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, glory, hallelujah. We exalt the name of. Come on, church. Glory, hallelujah. This is our name. This is holy name. Glory, glory, glory. Glory, hallelujah. This is our name. This is holy name. Glory, glory, glory. Glory, hallelujah. This is holy name. Hey! Ano natin sa mga awitin? Come on, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Come on, church. His holy name. Glory, 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 hallelujah. This is holy name. This is holy name. Glory, 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 hallelujah.
praise to the Lord. Glory, hallelujah. Lift His holy name we give you worship, we give you praise, Lord. Lord, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Truly, Lord, that we are here to worship you, to adore your holy name. Lord, we are living testimony na ikaw ay dakila, Panginoon. Kami ang buhay na patotoo kung gaano ka kadakila, O Diyos. All things is possible because of you, Lord. Whatever the situation in our nation or this world, walang mababago, Panginoon. Ikaw pa rin ay dakila. You are great, great, Lord. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Come on, church. Patuloy natin sambahin ng Panginoon with all our heart. He deserves all the worship. He deserves all the praises. Oh, you are great, Lord. Oh, you are great, Lord. Oh, you are great, God. You are omnipotent. You are awesome, Jesus. You gave life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. Yes, Lord. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You said, you gave life. You gave life. You are love. You bring light to the darkness. You gave hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Oh, we sing great. Great are you, Lord. It's your grace in our lives, come on. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. Oh, great you, Lord. You gave life. You gave life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore, come on, every heart that is broken. Come on, church. Great are you, Lord. Oh, we sing, great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. It's your breath in
in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your praise in our lungs. So we pour out our praise to you only. Oh, it's your breath. So we give you praise. We give you worship. We give you the honor. We give you the glory, Almighty Lord. Come on, guys. Come on, church. Let's worship the Lord God. Worship the Lord God in all your strength. In all the earth we shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Come on. Great are you, Lord. Oh, sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Come on. Great are you, Lord. All the earth, come on, shout your praise. Our hearts will cry, bones will sing. Come on, great are you, Lord. All the earth, will shout your praise. Our hearts will cry, bones will sing. One, great are you, Lord. All the earth, will. Come on, church, lift up your voice, lift up your song. He deserves all the worship, all the praises. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Church, as we see the Lord God is our great God, all the earth will bow. All the earth will sing because our God is great. God, dakila, makapangyarihan, banal. Even our breath na ginagamit mo ngayon ay galing lamang sa ating Panginoon. That's why He deserves all the worship. He deserves all the praises. That's why we sing, all the earth, all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry this. Humble your heart to the Lord. Humble yourself. Oh, Jesus. Are you Lord? All the earth. In all the earth will shout your praise. Our hearts will cry this. Bones will sing. Come on. Great are you, Lord. In all the earth will shout your. Come on. Open your heart. Open your mouth. He deserves this sing. Oh, great.
shout to the Lord. And all the earth will pour out your heart to the Lord right now. Hallelujah. Ghosts will sing, great are you, Lord. All the earth, and all the earth will shout your praise. Great are you, Lord. At ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon ay patungkol sa liwanag ng ating kaligtasan. Light up your salvation. At kung mapapansin ninyo, napakahalaga ng liwanag sa bawat panahon na mayroong dilim. Amen po ba? Sa mga panahon na wala tayong nakikitang pag-asa, sa mga panahon na hindi natin alam ang ating gagawin, mahalaga ang ginagampanan tungkulin ng liwanag. Kaya po, marami sa atin sa panahon natin ngayon ay masasabi nating nangangailangan talaga ng liwanag kasi maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ay nasa panahon ng stress, nasa panahon ng problema, nasa panahon na sila ay walang pag-asa. Marami ngayon sa panahon natin ngayon, lalo na ngayon, na narinig natin ang balita na kagabi lang o kaninang madaling araw ay nagkaroon na ng pag-uumpisa ng gera doon sa Middle East at pinangungunahan pa ito ng US. So, alam natin na hindi magiging maganda ang epekto niyan sa hinaharap. At loobin ng Panginoon na tayo ay manatili na nasa ganitong kalalagayan na hindi tayo maapektuhan. Amen po ba? At marami rin sa panahon natin ngayon na tumanggap sa kaligtasan, tinanggap si Jesus sa kanilang mga buhay, pero namumuhay pa rin sa dilim. Mga namumuhay sa kalituhan, confused, ika nga. Marami ay hindi tiyak ang kaligtasan na meron sila. Pakitanong niyo yung katabi niyo, tiyak ba ang kaligtasan mo? At bakit ganon ang buhay nila? Bakit sila ay sinasabing ligtas pero nasa dilim? Kasi nga, ang kaligtasan ay hindi ibinigay ng Diyos para itago lang natin. Marami kasi ligtas na katago lang eh. Hindi ipinapakita yung kanilang liwanag. Amen. Kaya nga, sa Biblia, makikita po natin na ibinibigay ng Diyos sa atin yung pagkaunawa patungkol sa kaligtasan na meron ka. At ang sabi dito, sa Matthew chapter 5, verse 14, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden." Ikaw ay liwanag sa sanlibutan ito, at ang isang syudad na nasa tuktok on a hill cannot be hidden. Hindi ito may tatago. Amen. Kumbaga, ikaw bilang isang mananampalataya, nakikita ka ng lahat. Kung ikaw ay nagliliwanag. Pero kung ikaw ay madilim, katulad ka rin ng mundong ito na nasa kadiliman. Amen. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna pumikit, tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos. Kailangan namin, O Diyos, ang banal na Espiritu sa umagang ito. Kulang ang aking kaalaman, kulang ang bawat salitang lalabas sa aking bibig. Pero kung ikilos ka, O Diyos, sa umagang ito, sa puso at isipan ng iyong mga anak, na ang nais ay sambahin ka, naniniwala po ako, O Diyos, na makukumpleto ang kanilang pagsambang ito sa umagang ito.
Pasukin mo po ang kanilang mga pusong sugatan, mga pusong nag-aalala. Kilusin mo po sila, O Diyos, ng iyong kapangyarihan sa umagang ito. At ang kaligtasan ito na amin tinanggap mula sa iyo ay magkaroon ng tibay, magkaroon ng katatagan, magkaroon ito ng liwanag. Pagpalain mo po ang labi ng iyong lingkod, ang mensaheng ito na amin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Mangusap ka, O Diyos, sa bawat isa po sa amin. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu sa iyo, O Diyos, sa lahat ng papuri. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayun, salamat sa Panginoon. Kaya nga po, sabi dito, you are the light of the world. Banggitin niyo ngayon sa katabi niyo, liwanag ka ng sanlibutan ito. At napakahalaga na ito talaga yung mag-manifest sa buhay natin, ito talaga yung makita sa atin ng lahat ng tao. Mahalaga yan, na kapag nakita nila na pumasok ka dito, uy, Christian pala siya. Uy, amen po ba? And then, alam niyo ba na hindi pang isang araw lamang ang pagtingin nila sa iyo, babantayan ka na niyan araw-araw. Christian ka pa naman. Di ba na ganun ang mga padali ng mundo, no? Pero salamat sa Panginoon dahil nga tayo ay patuloy niyang hinuhubog. Kasi nga, hindi pang isang araw lang ang Christianity. Hindi ko mo isang araw na papunta ka rito ay Kristiyano ka na talaga. No. Amen. Kaya nga sabi dito, salvation was never meant to stay hidden. Amen. Ang kaligtasan ay hindi binigay para itago lamang. Amen. Amen. Kaya hindi ka pwedeng magkulong sa iyong tahanan. Kinakailangan lumabas ka at makita ng lahat na Kristiyano ka talaga. Amen. Na ikaw ay isang mananampalataya. Sa salita at sa bawat gawa mo sa araw-araw, kinakailangan makita ng lahat na Kristiyano ko talaga. Amen. Na ikaw ay tagasunod ni Kristo. At ang sabi pa dito, salvation is not just about being saved. It's about shining. Amen. Ang kaligtasan ay hindi para maligtas ka lang. Ito'y para magliwanag ka. Amen. Amen po ba? Kaya po, marami ang na-damage sa mga naunang panahon ng mga nauna sa atin. Kasi, pumupunta ng church, ang banal sa loob ng church, paglabas, mura dito, mura doon. Minsan, naikwento na ito na meron isang bata, lumapit sa pastor, Pastor, sana araw-araw Sunday. Bakit? Ang bait mo naman. Parang nahihiwagaan ako sa iyo, sabi ng pastor. Parang gustong-gusto ko nga rin yan, araw-araw Sunday. Eh bakit naman ganyan ang panalangin mo? Kasi pagka Sunday, ang babait ni Mama at saka ni Papa. Nakuha niyo yung kwento ng bata. Sabi ng pastor, Diyos ko po. Malaki damage nito. Bakit? Kasi kung dito ka lamang sa loob ng church ay napakabanal at paglabas mo ay para ka ng leon, para ka ng tigre, makikita ka ng marami. At sasabihin nila, ay, diyan ba dumadalo yan? Minsan nga nung mga, sabihin natin, mga 5 taon o 6 na taon na nakalipas, ako'y napapasa Diyos talaga. Minsan, sa paglalakad ko doon sa pastry, ay, yan yung pastor nila, nila ganito. Napatingin ako. Tapos yung mga tinignan ko, nagyukuhan. Sabi ko, bakit kaya? And then, nung mag-imbestiga ako, yung pala, sila magkakapit bahay ng mga dumadalo dito, kulang na lang magtagaan. Kulang na lang ay maghablahan sa korte. Pero lagi nasa barangay. Sabi ko, napapahiya ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, paano ako makakahikayat dito sa lugar na to?
Eh, itong mga dumadalo dito sa church, ay sila pala yung nagbabangayan. Alam niyo po, nanalangin ako sa Panginoon, alisin mo ako sa ganitong kalalagayan. Alisin mo itong mga sagabal nito kasi nakakatakot ang kasasapitan ng mga kaluluwa na hindi mahikayat ng liwanag. Nasa halip liwanag ang nakikita ay puro dilim doon sa mga dumadalo. Kasi baka mamaya tuloy ang itinuturo ng mga tagapagturo sa church ay hindi talaga salvation. Hindi talaga si Jesus ang itinuturo, kaya ganito ang buhay nila. Pero tandaan niyo po, minsan ito sinabi ng Panginoon sa atin, ang kaligtasan ay individual. Amen. Walang pananagutan ng pastor sa iyo. Ang pastor, ang pananagutan lamang niyan ay sabihin yung totoo na nakasulat sa Biblia. And then after na ma-receive mo yung message, ikaw na ngayon yun. Ikaw na ngayon yung titingnan ng mundong ito kung namumuhay ka ba sa liwanag. Amen. Amen. Kaya nga po, sabi dito, sa Philippians chapter 2, verse 15, take note niyo po ha, mahalaga yung mga verses. So that you may be blameless and pure. Ang linaw niyan, blameless and pure as children of God without fault in a crooked and perverse generation in which you shine as lights in the world. Amen. Ikaw bilang mananampalataya, kinakailangan mo talagang magliwanag. Amen. Paglabas mo pa lang ng bahay, dapat nakangiti ka na. Amen. Hindi yung paglabas mo ng bahay, nakasimangot ka. Ako, iiwasan ka eh. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, ngiti-ngiti, paminsan-minsan, lalo na pagkalalabas ng bahay. Paano yan, pastor, pagka nag-away kami ng asawa ko? Ngingiti pa ba? Lalo naman yung mga anak, pagkasinermonan, may ngiti ba yun? No? Talagang paglabas ng bahay nun, sisimangot yan. Pero hindi, bilang Kristiyano, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, paglabas mo dyan, dapat nagliliwanag ka. Amen. May pera o wala, dapat nakangiti. Sa unang Pedro chapter 2 verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellence of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ganon tayo tinawag ng Panginoon. Mula doon sa dilim, inalis ka ng Panginoon, nilipat ka sa Kanyang liwanag. Amen. Tandaan nyo, sa Kanyang liwanag. Amen. Amen. Kaya po masaya ang buhay ng mga mananampalatayang Kristiyano. Amen. Marami po kasi mananampalataya sa panahon po natin ngayon, hindi lahat Kristiyano. Merong mananampalatayang Muslim, mananampalataya. Merong mananampalatayang Buddhist, merong mananampalatayang Taoist, no? Ayan. Basta maraming mananampalataya. Pero yung mananampalatayang Kristiyano, ang pinag-uusapan po natin dito sa umaga nito. Sabihin mo, ikaw yun. Ikaw yung pinag-uusapan ngayon dito. Mahalaga na tayo ay makitaan ng tunay na pagiging mananampalataya. Amen. Tingnan pa natin. Ay, bilis naman. Salvation is personal, but its impact is public. Amen po ba? Personal talaga yan, individual. Pero yung epekto nito, panglahatan sa publiko. At kapag ikaw ay na-damage, kapag hindi mo na ipakita yung totoo mong pagiging Kristiyano, damay ang kabuuan. Tingnan niyo po yung nangyayari ngayon sa social media. O alam na ito ng marami kung sino yung pinag-uusapan. No? Lahat ay parang nakikihalo. Sino ba? Alvin ba yun? Alvin o Alquin? Oh, yung viral na yun. Pinag-uusapan nila yung mai-infierno. Hindi nila matanggap yun. At maraming nagkokomento doon.
marami ang humahalo sa usapan. At maging yung mga sikat na personalidad, nakikihalo. Christian. Amen po ba? Public kasi yung impact, yung epekto nito, pangmaramihan. Na kapag nasira ang pangalan ng Panginoon, wala na, ang hirap na magikaya. Sasabihin nila, pare-pareho lang yan. Pero hindi eh. Dapat maintindihan natin, nagkakaisa lang tayo, nagkakapare-pareho lamang tayo. Sa isang Diyos, sa isang Espiritu, at sa isang pananampalataya. Doon po tayo nagkakaisa. Na ang problema ay yung pangit na resulta kapag hindi ka nagliwanag bilang mananampalataya. Ulitin natin, ikaw na yung titingnan paglabas mo rito. Kasi yung epekto nito, nasa public na. Amen po ba? Pangalawa, your light comes from Christ. Ang liwanag na meron ka mula kay Kristo. Hindi po pwede na angkinin mo yung liwanag. Ang liwanag na meron ka ay galing kay Kristo. Kaya nga sabi dito, sa aklat ng Juan chapter 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. Kung tayo ay na kay Kristo, taglay natin yung liwanag na galing sa Kanya. Mamaya, kumisan nagbibiro tayo dito eh. Paano pa sa pagkawalan liwanag? Baka hindi si Kristo ang kasama. Ganun lang naman po kasimple yun eh. Paano pa sa pagka talagang matagal na sa church tapos hindi pa rin nagliliwanag? Sabi ng iba, puntido siguro. Pero hindi eh. Ang totoo niyan, dahil nga ang kaligtasan ay personal, baka hindi niya talaga totoong tinanggap si Kristo. Yun ang problema eh. Kaya nga tayo, sinisikap natin sa ating mga pangangaral na masentro sa Panginoong Hesus ang lahat ng inyong mapapakinggan at yung bawat salita sa Biblia, yun yung ating maibahagi. Nang sa ganon, ay hindi tayo magkamali, hindi tayo malihis ng landas. Nang sa ganon, ang sentro ng pangangaral at ang sentro ng tatanggapin mong mensahe galing sa Kanya. Amen. Ganon po yung ating ginagawa dito. Kaya nga, yung sabihin na ang liwanag na meron ka ay galing kay Kristo, yan po yung ating pong pinag-uusapan dito sa pangalawang bahagi. Your light comes from Christ. Mahalaga po na maintindihan natin yan upang ang bawat isa sa atin ay hindi magyabang, hindi magmalaki. So dito sabi, we don't produce light, we reflect it. Amen po ba? Hindi galing sa ating yung liwanag, galing ito kay Kristo, nagre-reflect lamang ito sa buhay natin. Kaya kung walang reflection ng liwanag mula kay Kristo sa buhay mo, baka ibang Kristo ang tinanggap mo. Yan ang problema ng Christian community sa panahon po natin ngayon. Marami nagtataas ng kamay. Christian ka ba? Yes, lahat magtataas ng kamay. Tapos pagka tinignan mo ang buhay, masasabi natin na hindi tama. Ang mundong ito'y mapanghusga. Amen po ba? Sasabihin nila, Christian pa man din yan. Pero, kung ang mundong ito'y mapanghusga, ano naman ang mga mananampalataya? Husgador? Tayo ba yung judge? Judgmental ba ang mga mananampalataya? Tutulad ba tayo sa social media na nakikita natin ngayon? Na panay ang komento doon sa mga No, we have to pray. Amen. Kailangan natin na tayo ang maging daan upang yung mga
natutulog upang yung mga nadidignan ay makasumpong ng tamang direksyon sa buhay. We have to pray. Huwag tayo makihalo doon sa mga komento nila. Kaya kung minsan kahit nanggigigil na akong sumagot, pinipigilan ko. Bakit? Kasi nga, wala kang tamang sasabihin dyan. Nakukuha niyo po? Wala kayong tamang sasabihin doon. Pagka nagkomento kayo, mali pa rin yun at mayroong mga contradiction sa mga isasagot sa iyo. So para magliwanag ka, kinakailangan taglay mo talaga si Kristo sa buhay mo. Pag kami nagtanong siya, ano masasabi mo kay Alvin? Nagpakatotoo lang siya. Yun lang. Ano masasabi mo kay Gary Valenciano? May mga komento sila. Di ganun din. Nagpakatotoo rin lang siya. Yun ang laman ng puso at isipan niya. Pero para sa akin, hindi na para ako magkomento doon. Kailangan ko na lamang sila ipanalangin. Amen. Kasi anong salita ang lalabas sa ating bibig, pananagutan natin yan. Tandaan niyo po yan, every words that comes into your mouth, babalik sa iyo yan. Amen. Salita mo, kontra sa iyo. Amen. Tingnan niyo mga bata, karaniwan sa mga bata. Tabachoy, baboy ka, di doble. Nakuha niyo po? Doble. Ang sabi lang ng isa, mataba. Ang sagot ng isa, ang pangit no? Ang sabi dito sa 2 Corintians chapter 4 verse 6, for God who said, let light shine out of darkness, made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Hayaan natin talagang magliwanag sa puso natin. Ang liwanag na galing sa Diyos. Amen. Tingnan niyo yung katabi niyo kung nagliliwanag na yan. Amen po ba? God shines light in our hearts. Kailangan talaga ng bawat panahon na makita ka ng mga tao sa paligid mo, meron silang liwanag na nakikita. Nakita niyo po yung kaimportantehan ng liwanag sa madilim na mundong ito. Kung nasubukan nyo na nasa bahay ninyo, pagpasok mo, madilim na madilim, lalo na sa gabi, ang hanap mo yung switch ng ilaw At kung brown out, o kundi kaya walang supply ng kuryente mula sa Meralco, napakalaki ng epekto ng isang kandila. Amen po ba? Pero yung isang kandila na yan, sindihan mo sa liwanag, sindihan mo sa panahon na may araw, hindi mo mapapansin Hindi parang wala siyang, parang hindi siya importante. Pero, kapag madilim, yung isang kandila na yon, nagiging napakahalaga. At sa panahon na ito ng kadiliman ng mundong ito, mahalaga ang bawat isa sa atin ay parang kandila na nagliliwanag. Pero dapat hindi kayo kandila lang dapat para kayong spotlight. Hindi flashlight lang, dapat spotlight talaga na malaki Para kitang-kita. Amen. So chapter 1 verse 1 to 5 ng aklat ng Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Ang liwanag sa English amen po ba? And the light, yung buhay, was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Amen. Kaya nga sabi dito, without Christ, we don't grow. We fade. Kung wala si Kristo sa buhay mo, wala kang liwanag, walang sabi nga, wala kang magagawa. Madilim ka. Kung wala si Kristo sa buhay mo.
Kaya po maraming Kristiyano sa panahon po natin ngayon katakataka eh. Maigi pa yung halaman, ng katakataka, pakikinabangan mo. Kasi gamot ngayon yun sa sa dengue. Ayun. Pero yung mga Kristiyanong katakataka, hindi mo magagamit na gamot yun. Mapakla yun. Amen. Marami ngayon mga nananampalataya talagang katakataka eh. Hindi lamang sa mata ng tao, kundi maging sa mata ng Diyos. Kristiyano ka ba talaga? Kaya nga hindi nabuburay yung 7:21 na aklat ng Matthew. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Amen. Marami nagsasabing Kristiyano pero walang liwanag. Pangatlo, light must be fueled. Dapat may gatong. Amen. Kung naalala niyo yung talinghaga patungkol doon sa 10 dalaga, the 10 virgins, yung 5 ay matalino, yung 5 ay mangmang. Amen. Kasi yung kanilang ilawan, doon sa matalino merong may baon langis. Doon sa mangmang, wala. Ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ay kinakailangan nagliliwanag at mayroon talagang gatong para patuloy kang magliwanag. Amen. Dapat may gatong yan. Mayroong pinagmumulaan yung liwanag na meron ka. At ang sabi, a lamp that isn't maintained will be burned out. Yung ilawan na hindi mo naayos o hindi mo nagagatungan ay mapupunde, mawawalan ng liwanag, mababurn out. Amen. Ito yung kalalagayan ng kaya kuminsan hindi patagalan sa church. Hindi ko mo 20 years ka na sa church ay okay na, matibay na Kristiyano ka na, matibay na mananampalataya ka na, no? Hindi iyon ang batayan. Amen. Ang batayan ay kung patuloy mo bang nagagatungan yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen. Sabi dito sa Philippians chapter 2, verse 12, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, sabi niya, now, not only as in my presence, but much more in my absence, kahit wala siya, ang sabi ni Pablo, work out. Sabihin natin, work out. Work out your own salvation with fear and trembling. Work out, trabahuin mo yan. Kaya wag po kayong, wag kayong mabibihag ng mga aral na meron sa labas. Ang sabi doon ay, once saved, you are saved. No, you have to work out your salvation. Yan ang sinasabi dito ng Biblia. Kailangan, iniingatan mo yan. Sabi nga ating Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 15 manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ano ibig sabihin? May mga taong hindi nananatili. Kaya work out your salvation with fear and trembling. Dapat may banal kang pagkatakot sa Panginoon. At kung may banal kang pagkatakot sa Panginoon, hindi ka lalayo sa Kanya, bagkus lalapit ka pa. Amen. Kaya nga, minsan sabi ng Panginoon sa Kanyang mga salita, marami ang mga nauna na mahuhuli at maraming nahuli na mahuuna. Ang pagkaganda ng mga talinghaga ng Panginoon. Kaya kung minsan malilito ka sasabihin mo, paano yun? Ang tagal ko na sa church. Ay baka nasa hulihan ka na. Kasi hindi patagalan yan Dapat yan may tamang puso, tamang isip, tamang relasyon sa Kanya. Amen. So, pwede bang kalabitin yung katabi niyo? Hindi kumikibo Tamang puso, tamang isip. Tamang relasyon sa Diyos. Ay, napakadali lang niya kung iisipin lang natin, kung sasabihin lang natin, napakadali niyan. Pero kinakailangan mag-manifest siya, kinakailangan makita yan ng mundong ito na ikaw ay totoong Kristiyano. Na tama ang pananampalataya mo sa mundo, sa ating Panginoong Hesus. Dapat makita ito ng mundo. Amen. Sabi pa, dagdagan po natin.
Your salvation is not working for salvation, but living it out. Hindi mo dapat trabahuhin. Kinakailangan pamuhayan mo. Amen po ba? Wala kang gagawin dyan, pero ipamuhay mo lang. Amen. Yung iba, tinatrabaho nila nagdo-donate ng kung ano-ano, nagsisipag sa church. Wala namang masama. Pero kung yun ay nagiging burden, pabigatan, nagiging obligasyon lang, hindi na salvation yun. Amen. Pero kung ito ipamumuhay mo, wow! Iba kasi pagka pinamuhay mo, kagaya ng buhay na meron tayo ngayon. Kakain, matutulog, gigising, tatrabaho, kakain, matutulog. Parang, yun yung routine. At sa salvation na meron ka, dapat maging routine na si Kristo ang iyong kasama, si Kristo ang nakikita sa iyo. Ay po, may bakante pa rito. Ayan, purihin ng Panginoon. Not working for salvation, but living it out. Ipamuhay natin yan. Sabi mo sa katabi mo, ipamuhay natin. Huwag nating itago ang liwanag na meron ka. Christian ka. Huwag ka maingay. Uy, makikita kita, dumadalo ka. Baka may makarinig. Huwag natin itago. Ipamuhay natin yan. Uy, alam mo, sumama ka sa akin minsan. Ganun dapat tayo eh. Hindi yung, hindi, minsan lang, naanyayahan lang ako doon eh. Ganun ba? No. Dapat proud ka pa na, alam mo, bilib ako sa iyo. Simula noon, makita kitang dumadalo dyan. Iba ka na ngayon. Amen. Ang laki na ipinagkaiba, ang laki ng pagbabago mo. Amen. Sana maganda mapakinggan yan. Na, kaysa naman doon sa, bilib ako sa iyo, simula nang dumalo ko dyan, sumobra ka pa. Ano kakahiya yun? Baka hindi na makapaglakad yung pastor dyan sa daan. Nakakahiya yun. Pero pagka sinabi at narinig mo doon sa mga tao, uy, ibang-iba ka na ngayon, sama mo naman ako. Amen. Bay, proud ang pastor, proud yung mga leader, ano? Amen. Alam niyo ba, dumating sa buhay ko yan na napapayo po talaga ako. Amen. Membro niyo po si sister na ganito. Diyos ko po, ano na naman kaya ito, Lord? May utang po, hindi po nagbabayad. Uy, talagang dumaan ako doon sa sitwasyon na yan. Tapos minsan tinanong ko, magkano po? Kung kaya ko pong bayaran, babayaran ko. Dahil totoo yan. Amen. Papahiya talaga. Pero salamat sa Panginoon. Tuloy po, tuloy. Ito, may bakante pa rito. Yan sa tabi ni Bina. Oh, yun na. So, we have to live it out, no? Kailangan maipamuhay natin ito. Sabi dito sa Psalms chapter 119 verse 1 of 5, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Kaya nga po, mahalaga na ito ay meron tayo no? Your light must be fueled. Kinakailangan may gatong talaga yan. At kung inabot nyo yung panahon ng mga 1990s na hindi pa masyadong laganap ang ng Meralco, no? Na gumagamit pa tayo ng Bulteco. Sino nakakalam ng Bulteco? Amen. Yan. O yung iba naman ay lampara talaga, yung may gaas. Pero yung Bulteco talagang, yan ay talagang ginagatungan ng gaas. Binobombahan ko talaga ng todo-todo yan para magliwanag. Amen po ba? Kinakailangan marunong yung gagamit no kasi yung pinakamitsya no, parang abo lang yun. Pagka nakalug yun, laglag yun. Amen. Yun ginagatungan talaga eh. Dapat ganun din ang mga mananampalataya. May gatong. No?
At ang gatong na meron tayo ay ito. Ayan. Ayaw? Ay, dito muna tayo. Sa Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all in Judea and Samaria and to the end of the earth. Ano yung gatong na tinutukoy dito? Yung Word of God, prayer, obedience, and fellowship. And then, yung binasa natin sa Acts chapter 1 verse 8, Holy Spirit. Hindi po pwedeng iwan natin ang Holy Spirit. Siya ang ibinigay sa atin ng Panginoon sa panahon ngayon na kasama natin. Amen po ba? Siya ang nagtuturo sa atin. Siya ang nagko-convict sa atin. Amen? Kaya po, you have or we have to fuel our lights. Paano yung pastor? Ay di magbasa ka ng salita ng Diyos. Magbasa ka ng Biblia. Manalangin ka. Matuto kang sumunod sa kung ano ang itinatagubili ng Panginoon sa inyo. Tandaan nyo, may mga leader sa church. Kinakailangan na ang inyong pagsunod ay nakadepende talaga sa kung ano ang tagubilin sa Biblia. Kapag ang itinuro ng leader ninyo ay salungat sa prinsipyo ng Biblia, huwag kayo susunod. Amen. Halimbawa, Pastor, wala kaming pambayad ng kuryente. O, nandiyan si Mang Juan, o di kaya hanapin mo yung Bombay. Huwag kayo susunod. Yung pastor na yon, rebukein mo ng salita ng Diyos. Pastor, nagtuturo ka ng salita ng Diyos, papupuntahin mo ako sa 5-6. Huwag kayo susunod. I-rebuke niyo yung pastor. Alam po ba? Or di kaya naman, gusto mong yumaman? May loto dyan. Taya ka lang, 10 pesos lang naman yun. Pagka nanalo ka, milyon yun. Huwag kayong susunod. Baka hindi boses ng Panginoon yun, baka boses ni Satanas yun. Amen po ba? Pero pagka ang pastor ay nagtuturo sa inyo na walang ibang gabay kundi ang Diyos, sumunod kayo. Kapag ang itinuturo ng pastor, wala kang pambayad, ngayon lang yan, pero bukas meron na. Manalangin tayo. Pwede na yon. Hindi, kaya ako lumapit sa'yo, pastor, kasi ikaw nga yung instrumento ng Diyos eh. Alam niyo po bang maraming biktimang ganyan? Okay, natatawa kasi biktima ako dyan eh. Pastor, mapuputulan kami ng kuryente. Ano naman? Buhay ka pa naman ah. Pastor, sige na. Babalik ko agad. Kailan? Bukas. Hintayin mo na bukas. Nagagalit sa akin eh. Pastor, mapuputulan nga ngayon eh. Iyan naman ang problema. Pagka yung hindi mo na ibigay, wala na, hindi mo na makakasama sa church. At kapag naibigay mo naman, hindi mo na rin makakasama. Kasi may hihiya ng magpakita. Ay, sinulog eh. Pero, magkaganon pa man, sa Diyos ang papuri. Kasi nga, nakatulong tayo. Amen. Huwag kang maingay dyan. Kasi yung binabanggit ko, true to life story eh. Amen po ba? So, ito yung fuel na meron tayo. Ito yung gatong ng iyong kaligtasan. Ito yung gatong ng iyong pananampalataya. Word of God, prayer, obedience, fellowship, and the Holy Spirit. Amen. Hindi lang natin na isama dyan yung Holy Spirit. Huwag niyong kalilimutan yan. Amen. Kung gusto mong tumibay ang iyong pananampalataya, matiyak ang iyong kaligtasan, kung gusto mong ikaw ay masigla lagi sa lahat ng panahon, at kung gusto mong matanggap ang maraming biyaya at pagpapala, nasa Diyos yan. Nasa pagsunod mo, nasa salita ng Diyos. Nasa panalangin mo yan.
Kaya nga may mga pagkakataon tayo, nagtuturo tayo bawat umaga. Sino nakikinig tuwing umaga? Amen. Pinagpapala kayo ng Panginoon Diyos sa inyong pakikinig tuwing umaga. Bakit? Kasi nga, iba't ibang mensahe yung pinadadaloy ng Panginoon. Hindi yan scripted. Kasi nga, sa bawat umaga, merong magandang mensaheng ibinibigay ang Diyos. Amen. Baka kulang pa sa oras. Teka, nasaan na? Ba't ayaw yun? Pangapat, light is meant to influence darkness. Amen. Sabi dito, light doesn't fight darkness, it simply shows up. Hindi kailanman nakipaglaban ang liwanag sa dilim. Hindi. Subukan ninyo. Madilim. Kinakailangan pa ba na makipagtalo ng liwanag sa dilim? Magsindi ka lang ng lighter or di kaya ng ano? Ang unang makikita na yung liwanag eh. Hindi yung dilim. Amen po ba? Kaya yung buhay ng bawat isa sa atin, kung nasa dilim yan, kailangan mo talaga ng liwanag. Kung nasa panahon ka na ikaw ay nadirimlan, ang unang-unang na dapat hinahanap natin ay yung source ng liwanag. Kagaya nga ng sabi ng Panginoon sa atin kanina, we don't produce light. We reflect it. Dahil kay Kristo sa ating Panginoon galing ang liwanag. Sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Amen. Kaya nga, light is meant to influence darkness. Kaya meron liwanag eh. Kapag ikaw ay napapunta doon sa mga madidilim ang buhay, karaniwan, mapapansin mo, dedepende sila sa iyo. Sister, mabuti na lang dumating ka. Baka naman meron ka dyan. Ganun eh, no? Pero hindi. Minsan dumating kami doon sa mga tao na talagang hopeless. Pastor, salamat. Makita ko pa lang namin pag-asa na. No? Di syempre, huwag ka naman patay mali siya. Bakit? Hindi pa ba kayo kumakain? Lalo na mga taong 2010, 11, 12, dito sa phase 3. Ako, ang daming gutom. Pastor, salamat dumating ka. O bakit? Hindi pa ba kumakain? O bili ng pagkain. Huwag kayong patay Malaysia. Yung para kang manhid. Walang pakiramdam. Hindi pwede yun. Ay di para kang ilaw na walang liwanag. Pero pagka nakita nila, ay, magpapabili si pastor ng merienda or di kaya pagkain, ay di ang liliwanag bigla ang mga mata. Amen po ba? Ay kasi gutom na nga eh. So, kinakailangan ganun ang magiging buhay po natin. Let your light shine before others. Makita nila. Kaya to, marami po tayong nahikayat dyan na yung iba naman ay napalipat na ng lugar. Pero salamat sa Panginoon kasi baon nila yung salita ng Diyos. Marami po tayong nahikayat dyan sa phase 3 hanggang phase 4. So, purihin ang Panginoon. Dagdag po natin. Ephesians chapter 5 verse 8. For you were once in darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Mamuhay ka bilang liwanag. Amen po ba? Live as children of light. And then sabi pa dito sa aklat ng Daniel, those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Sabi sa aklat ni Daniel, yung umakay sa marami patungo sa katwiran ay magliliwanag tulad ng mga tala sa langit. Magpakailanman. Amen. Yung ibig sabihin dyan, yung humihikayat sa marami palapit sa Diyos. Basahin niyo po yan sa Tagalog. Sa English lang po natin nga binabasa ngayon.
The world doesn't need louder Christian. Hindi kailangan ng mundong ito yung sumisigaw siya na siya ay Kristiyano. It need brighter one. Ang kailangan ng mundong ito, yung nagliliwanag na Kristiyano. Yung meron talagang ginagawa. Amen. Malapit na tayo matapos. Number 5, don't cover the light. Huwag natin tatakpan yung liwanag. In Matthew chapter 5, verse 15, no one lights a lamp and put it under a basket. Hindi ka pwede magsindi ng ilaw at pagkatapos ilalagay mo sa ilalim. Kung ang gagamitin mo ay yung digas, ay makakasunog ka. Amen po ba? Instead, everyone who lights a lamp, put it on a lampstand. Kinakailangan ilagay mo talaga doon sa dapat pagpatungan, and then its light shines on everyone in the house. Kapag nilagay mo talaga ang liwanag o yung ilawan sa tamang lalagyan, maliliwanagan yung buong bahay. Ngayon, pag-usapan muna natin, may oras pa naman. Sa tahanan, karaniwan na ang liwanag na meron tayo dyan ay ang nanay at tatay. Sila talaga ang dapat na maging liwanag. At sila dapat ang masasabi natin na totoong Kristiyano. Nandiyan po ba kayo? Kapag ang nanay at tatay ay hindi kakikitaan ng liwanag ng kanilang mga anak, makikita ninyo, pangit ang magiging resulta. Amen. Hindi magiging maganda ang resulta sa kadahilanan na hindi tutularan ng mga anak yung kanilang magulang. Naalala ko nung panahon na ako ay bata pa. Siguro mga around 12 years old. Ang trabaho ng tatay ko ay master baker sa isang panaderya dito sa Binyan. Master baker siya, marami siyang alam na tinapay na gagawin. Ako naman, nung panahon na yon ay nag-aaral, elementary. Pero, ang nasabi ko doon sa sarili ko, hindi ko tutularan si tatay. Hindi ko gagayahin si tatay. Bakit? Eh kasi nga, iba yung nakikita ko sa kanya nung panahon na yon. Amen po ba? Amen. Kasi, mas lamang na nasa trabaho siya kaysa nasa bahay. At kung uuwi man ng bahay, kung hindi sermon, palo. Amen. Ganun yung karanasan. At kami magkakapatid na mga nauna, kasi siyem kami, ako yung panganay, talagang naging malayo ang loob namin sa tatay namin that time. Pero nabago naman ang lahat ng yon. Nung ako ay magkapamilya, magkaasawa, naging mananampalataya, ang aking asawa ang ginamit na tagapagpahayag doon sa aking tatay. Kaya nga, bago namatay yun, na-born again eh. Amen po ba? So, yun yung aking naging damdamin that time, hindi ko tutularan. So, naging iba yung way ng pamumuhay ko. Naging iba yung daloy. At hindi ko talaga tinularan na nagtatanong yung mga kakilala ng tatay ko, ba't hindi ka tumulad sa tatay mo? Ang daming alam na tinapay. Ayoko. Tagakain na lang ako. Tapay yung balda na. Tagakain na lang. Mas masarap pang kumain kaysa sa gumawa ng tinapay. Amen po ba? So, no one lights a lamp and put it under a basket. Sa bawat tatay at nanay, kinakailangan liwanag kayo sa loob ng tahanan. Amen. Kung kayo ay magiging dilim, para sa inyong mga anak, napakahirap niyan. Madilim yung magiging landas nila. Hindi nyo ma-appreciate yung pagiging anak ng inyong mga anak. Minsan nga, ito reklamo na maraming magulang eh. Bakit ba ipinanganak pa kita? Kung ganyan rin lang, sana pinisot ko ng ilong mo nung malit ka pa.
May taga-dikta ako dito eh. Alam po ba? Karanasan niya ng ibang magulang. Na kung iisipin, hindi kasalanan ng bata eh. Aming kasalanan yung magulang. Amen. Kaya po, sa Diyos ang papuri sa bagay na yan. Magliwanag tayo bilang mga mananampalataya. Amen. Tuloy natin. May natututunan po ba? Things that dim our salvation's light. Ano yun? Fear, compromise, sins, and silence. Ito yung mga nagiging dahilan kung bakit madilim. Hindi makita sa magulang, hindi makita sa kapwa mananampalataya. Yung totoong pagiging mananampalataya, compromise na eh. Christian ka ba? Bakit ganyan ka magsalita? Walang pag-ibig. Amen ba? Okay lang na ano eh. Okay lang magsalita. Kahit pa sabihin medyo galit. Basta may pag-ibig. Amen. Oh, di ba? Amen. Ay galit ka na nga. Tapos walang pag-ibig. Anong dating nun? Masakit yun. Christian ka ba? Bakit ganyan ka makatingin? Bakit? Ano tingin ko? Parang ako'y tinutunaw mo na eh. Parang tinitiris mo na ako. Ganyan ba ang tingin niya sa inyong mga asawa? Yung mga walang asawa, wala kayong sasabihin. Ganyan ba tingin niya sa inyong mga anak? Alam niyo, ang sabi minsan, sinasabi ng mundong ito, the world needs love. Ang kailangan ng mundong ito, pag-ibig. So, kung ang salvation, kaligtasan na meron ka, ay dumidilim, bunga ito ng iyong takot, bunga ng kompromiso mo, and then, pinakamalupit dito, yung sin, at yung silence. Kristiyano ka pero hindi ka nag-iingay. Kristiyano, ang ingay ng mga nanay sa bahay, sermon eh. Amen po ba? Ayun, nag-amen yung isa. Amen. So, kailangan po maintindihan po natin ito ha. Huwag po nating hayaan na tayo ay nabibihag ng dilim. Sabi dito sa Roma chapter 13 verse 12, the night is almost gone and the day is near. Therefore, let's rid ourselves of the deeds of darkness, put on the armor of light. Amen. Amen. Kinakailangan meron tayong armor of light. Put on. 1 Thessalonians chapter 5 verse 5, you are all children of the light and children of the day. Wow. We do not belong to the night or to the darkness. Sabi mo, hindi ka galing sa dilim. Inalis ka na ng Panginoon doon. Kaya mamuhay tayo sa liwanag. Last. The goal. Lead others to the light. Kung alam mo nasa liwanag ka, hikayatin mo yung iba sa liwanag. Minsan, itinikwento ko doon sa aking kausap kahapon. Meron akong nahayuan doon sa sa Umboy. No, tsaka doon sa may parting Wawa. Magkakabaro yun eh, magkakabaro. Na nagpapahaldang lalaki. Alam niyo na yun, nagpapahaldang lalaki. Eh, pastor, alam mo naman, bata pa ako, ganito na ako. Yung gano'n na. Ang tanong ko lang naman sa kanya, simple. Naging masaya ka ba? Sa pagiging ganyan? Yung totoo. Masaya ka ba? Oo naman, pastor. Yung totoo. Di ka masaya. Ako nasasagot sa iyo. Di ka masaya. Bakit? Kasi marami kang kritiko. Maraming sumasalungat sa iyo. Maraming nagsasabi sa iyo, hindi ka dapat ganyan. At ang number one na magsasabi sa iyo na hindi ka dapat ganyan,
ang Biblia, ang Diyos. Meron bang doktor na nagsabi, o kumadrona na nagsabi, paglabas mo, ay, ang gandang bakla naman ito. Wala. Mrs., Mr., congratulations, lalaki po, ang inyong anak. Wala naman nagsabing kumadrona na, ay, Becky po itong anak mo. Wala naman eh. Amen. Amen. Kaya ang tanong ko sa iyo, sabi ko doon, sa usap ko, masaya ka ba? Kung aaminin mo na hindi ka masaya, nandito si Jesus. Tanggapin mo lang siya. Walang huhusga sa iyo. Sumpang mo sa akin. Ito po yung naging kasaysayan ng taong yan. Dalawa yun eh. Nagpantalon, pumunta ng church. Nakita ngayon ng aming ng aming leader. Sino yun? Si ano po yun? Yung kumikending-kending na. O sabihin mo, magpatotoo sa susunod. Nagpatotoo, talagang lalaki, pati boses. Eh di, tuwan-tuwa naman ako. Siyempre, ako yung ako yung naging dalo yan, nakahikayat. Tuwan-tuwa ako. And then, napadestino ako sa ibang lugar. May iwan siya. Merong humalili sa akin na mag-aalaga dapat sa kanya. Pagbalik ko, nakapagda na uli. Sabi ko, bakit ka napagda ulit? Hindi nila ako tanggap. Oo, pastor. Sabi ko sa akin, umiiyak pa yun, hindi nila ako tanggap. Sabi ko, bakit sa kanila ka tumingin? Sabi ko, dapat sa Diyos ka tumingin. Amen. Nakuha niyo? Amen. Iyaan mo ng pastor. Sabi ko, nasasaktan lang ako eh. Masaya ka ba? Ibinalik ko lang yung unang tanong ko sa kanya, masaya ka ba? Sayang pa ako. Sayang. Hanggang sa nag-mission na uli ako, kung saan-saan na napapunta, napabayaan na. Hanggang mabalitaan ko, wala na. Binawi na ng Panginoon. Lead others to light. Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Dapat hindi tayo judgmental, hindi ka husgador. Hindi natin dapat hinahatulan ang ating kapwa sa kung ano ang itsura nila. Minsan meron ako inanyayahan dito, taga rito. Kumikindi, punta sa church. Ay, baka hindi po nila ako tanggap. Ako, hindi, mahal ka nga ni Jesus. Tsaka na, pastor, tsaka na. Kasi minsan, magkape tayong dalawa. Usap tayo. Ay, kapag hindi natin sila binigyan ng pagkakataon, dadami sila, hindi naman nanganganak. Nakukuha nyo? Ang dami na nila. Tanongin mo, sino nanganak sa inyo? Wala naman ha. That's why we have to understand, espiritu ng demonyo yun. Ang laki ng epekto kapag hindi tayo naging aware sa nangyayari sa ating paligid. Amen po ba? Amen. Yung impluensya, kaya nga huwag kayo tatawag sa bata na kumikending. Huwag nyo tatawagin bakla ka. What? Ay, ba't ka kumikending? Gusto ko lang po, yung mga gano'n. O, baguhin mo, hindi ganyan. Amen. Amen. Baguhin mo, lalaki ka. Hindi ka dapat kumende. Sana maintindihan. Yes, amen. Para maiwasan na habang lumalaki siya, tanggap na niya sa kanyang sarili yung tawag mo sa kanya. Nung ako'y bata pa, kung tawagin ako'y nog-nog eh. Sabi ko, yari kayo sa akin. Sabi ko, may team ako, oo, pero huwag niyo ako tawagin nog-nog. Ang sagot naman sa akin, hindi mo matanggap ang katotohanan, may team ka naman talaga. Ano ba talagang ayokong tawagin nog-nog. Ay, grabe nung panahon na yun, yung discrimination sa mga kulay Shining isn't about attention, it's about direction. Kapag may liwanag ka, may direction ka. Amen. Amen. Mahalaga po yan, hindi para sa iyo,
maging doon sa mga tao na makakakita sa iyo. Isipin niyo, sa madilim na bahagi ng ating paglalakbay, ako nakapunta ako sa mga kabundukan. Lalo na nung binata ko, makakit ako ng mga bundok noon sa probinsya ng nanay ko. Mahalaga yung liwanag. Lalo na sa gabi. At kuminsan, ang sinusundan namin liwanag, in between. Ganyan naman sa bundok Titingin ka sa bituin. Kinakailangan tama direksyon mo. Kasi pagka hindi, alam mo na, maliligaw ka. Proverbs chapter 4 verse 18, but the path of the righteous is like the shining light that shines more and more unto the perfect day. Yung lakad ng mga matuwid, ayan, ay parang liwanag na nagniningning ng higit hanggang sa pagtatapos. Yan, perfect day hanggang sa katapusan. Amen. Isaiah chapter 60 ay matatapos na ako. Verse 1, arise. Sabihin natin, basahin natin ng sama-sama. 1, 2, 3. Arise, shine, for your light has come. And the glory of the Lord rises upon you. Arise! Pag sinabing arise, tindig, magbangon, and shine. Magliwanag. For your light has come. Hindi ka dapat nakatago. Sabi dito, sa pagtatapos, may tanong. Is my salvation visible? Nakikita ba ng marami ang kaligtasang meron ka? Is my light growing or fading? Yung liwanag mo ba tumitindi o nauubos na? And who is finding their way because I shine? Sino ang nakakasumpong ng daan dahil ikaw ay nagliliwanag? Amen. Sa isang simpleng pangungusap, meron ka na bang nahikayat? Meron na bang lumapit kay Jesus dahil nakita nila yung liwanag sa iyo? Amen. Amen po ba? Sa umagang ito, lalapit tayong lahat sa Panginoon. Sabi dito sa Efeso chapter 5 verse 14, this is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Panahon na po ito upang pagliwanagin natin yung kaligtasang meron. Sa mga susunod na pagtuturo, ipapaunawa po natin yung kahalagahan ng kaligtasan na inyong tinanggap. At loobin ng Panginoon na ito'y ating maibahagi talaga sa inyo ng malinaw. Dahil marami ang nagsasabing ligtas pero hindi nila tiyak ang kanilang kaligtasan. Marami nagsasabing sila'y Kristiyano pero ang pamumuhay nila ay nandoon pa rin sa dati kalalagayan. Panahon na po ito mga kapatid. Bagamat maliit lang yung ating gawain, maliit yung bilang, pero kinakailangan 100% na meron tayo dito ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Amen. Napakahalaga po sa Panginoon ng kaluluwa ng bawat isa po sa atin. Maaari po bang tayo lahat ay pumikit at tayo lumapit sa Panginoon? Tanungin natin ang ating mga sarili. Is my salvation visible? Nakikita ba ng marami yung kaligtasang meron ako? Is my light growing or fading? Hallelujah. Puri ka ang Diyos. Ama, narito po ang iyong mga anak sa umagang ito. Pinag-uusapan po namin yung patungkol sa liwanag ng aming kaligtasan. Maaari, O Diyos, na
nakikita mo ang buhay ng iyong mga anak. Maaaring may ilan sa amin ay nahihirapan, nalulumbay, maaaring nalilito, maaaring nasa kagipitan, O Diyos. Kaya yung liwanag na meron ay parang paubos at halos mapundi na. Lumalapit kami ngayon sa iyo, O Diyos, sa umagang ito. Iba't iba yung suliranin na meron ng iyong mga anak. Iba't iba yung aming kalalagayan. At kaya kami lumalapit po sa iyo dahil alam namin sa iyo walang imposible. Na kapag kami ay nakasumpong ng biyaya mula sa iyo, matutugon ang aming mga pangangailangan, matutugon yung aming mga panalangin, mababago ang aming kinabukasan, magkakaroon kami ng magandang pag-asa, magandang future. Magkakaroon kami, O Diyos, ng kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Come on, church, lumapit tayo sa Panginoon sa umagang ito. Sabihin mo sa Kanya yung dinadala mong kabigatan. Sabihin mo sa Kanya yung problema na meron ka. Sabihin mo sa Kanya kung tiyak o hindi ang iyong kaligtasan sapagkat siya ang namamahala sa lahat ng bagay. Sabihin mo sa Kanya, kailangan mo siya, kailangan ka namin, O Diyos. Great are you, Lord. Your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Come on, church, lumapit tayo sa Panginoon. Arito ang Panginoon sa ating kalangitan. Sabihin natin sa Kanya yung gusto mo sabihin, yung laman ng puso at isipan mo. Yung lahat ng pinagdaanan mo sa mga nakalipas na araw, yung mga hinaing, mga alalahanin, ilapit mo ngayon sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya lahat. Dahil ko siya sa ating kalangitan at gusto niya na makita maging totoo ka sa Kanyang mga Jesus, Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, Jesus. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. So we pour out our praise, we pour out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Mari pang itaas natin ang ating kamay sa umaga nito. Kilala ka ng Diyos. Walang lihim sa Kanya. Kaya simula sa araw na ito, ikaw na nagtaas ng kamay, magtiwala ka sa Kanya. Simula sa araw na ito, sanayin mo ang iyong sarili na lagi kang lumalapit sa Kanya. Sanayin mo ang iyong sarili na siya ang tanging kailangan mo sa araw-araw. Kung meron ka mang kahilingan, dalahin sa buhay mo na matagal mo nang hinihiling. Ngayon yung panahon na kinakailangan mong magsimulang magtiwala sa Kanya. Tayo manalangin. Dakilang Ama, narito ang aming mga kamay na nakataas. Yes, Lord. Inilalapit namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga sarili. Yes, Jesus.
Alam mo ang aming mga pangangailangan. Alam mo ang aming mga dalahin sa aming mga buhay. Alam mo yung mga nagpapabigat sa amin, O Diyos, yung nagiging dahilan ng aming kalungkutan at ang dahilan ng aming mga kabiguan. Inilalapit namin ito sa iyo sa umagang ito, lalo tigit ang aming personal na kaligtasan. Yung aming personal na relasyon sa iyo, inilalapit din namin sa iyo, O Diyos, sa umagang ito ang aming mga sarili. Baguhin mo kami, O Diyos. Come on, church, sabihin natin, baguhin mo kami, O Diyos. Upang sa pagbabago na gagawin mo sa aming buhay, makita ng mga tao sa aming kapaligiran na kami ay iyo, O Diyos. Walang ibang nagmamay-ari sa amin kundi ikaw. Upang ang mga taong ito ay mahikayat, mga taong ito na malapit sa amin ay mahikayat din namin, mailapit namin sa iyo, O Diyos. Gamitin mo kami para sa kanila. Gamitin mo kaming liwanag para sa kanila, O Diyos. Sa pangalan po na aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Talampakan natin ang Panginoon.